While we are in the presence of God, let's open up our Bible in Romans chapter 8. Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 35. Who shall ever separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Just as it is written, and forever remains written, for your sake we are put to death all day long. We are regarded as sheep for the slaughter. Yet these things we are more than conquerors, and gain an overwhelming victory through Him who loved us so much that He died for us. For I am convinced and continue to be convinced beyond any doubt that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present and threatening, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will able to separate us from the unlimited love of God, which is Christ Jesus our Lord. Praise the reading of the word of the Lord. Who shall ever separate us from the love of God? Nothing can separate you and me from the love of the Lord Jesus Christ. Marahil ikaw ay mag-apostasy o lumuwas sa kagustuhan ng Panginoon, He will always be waiting for you to come back. Magkasala ka man, sinasadya mo man o hindi, habang ikaw ay humihingi, ang Panginoon ay lagi naghihintay para sa inyo. Ang Diyos ay para manliligaw sa bawat isa sa atin, na kung saan binibigyan niya tayo ng love letter, binibigyan niya tayo ng provision, pinapagaling niya tayo, and He embraces us like He embraced us this morning sa ating worship. God is just like courting us. Children, come back to me. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nothing can separate us from the love of God. Walang distress, persecution, famine, o danger, o anumang kapighatian, o anuman nakapahamakan. Sabi ng Panginoon, this could not separate you from my love. Nothing can separate us from the love of God. If you become a friend of God, you have chosen the Lord, you will be blessed. Amen? But if you become a friend of the world, of course, ibig sabihin friend of the world, ito yung mga taong ginagawa yung normal ng mundo sa buhay nila. Okay? You see, it is written in James chapter 4, verse 4. Sabi niya dito, you adulterous, disloyal sinner, flirting with the world and breaking your vow to God. Do you not know that being the world's friend, that is loving the things of the world, is being an enemy of God? When you become a friend of the world, you become an enemy of God. But you see, sa kabilang bahagi, the Lord Jesus is still waiting for you. For the Lord Jesus says, no one comes to the Father but through me, He says. Jesus is waiting for you kahit na tayo ay nagkakamali, tayo ay umiiwas sa Kanya, tayo ay hindi nagsisimba, tayo hindi nananalig sa Kanyang kalooban. Ang Hesukristo, si Hesukristo ay mananatiling maghihintay para sa bawat isa sa atin, para bumalik. Pero kapag patuloy ho nating niyakap ang normal ng mundo, ay para mo nang dinedeklarang, Jesus, ayaw kita. Stop. And you're declaring, Lord, hindi tayo, magkalaban tayo.
May mga tao kasing ganito, na kung saan nang dahil sa normal na ginagawa ng mga tao, nakita na yung mga bagay-bagay. Alam niyo ho ba nung mga panahong 90s, kapag papasok kami bilang elementary, tapos andun si mama sa si papa, kumpleto yung family, no? I mean, we are so proud that we are complete. And very rare na merong mga single parent noon, na meron pa nga magpre-pretend na, anong tawag mo dito, na siya yung kunyaring tatay, pero ang totoo, lolo siya, alam mo yun. Kasi during those time, nakakahiya na, ang tawag mo dito na hindi buo yung family mo. Pero ngayon, wala nang pakundangan na kung saan, alam niyo po yun, I am not condemning, but you see what's happening in the world. Na mag-i-enroll po sila sa school, na pareho silang nanay. Alam niyo po yun? Kami po yung parents. Siya po yung tatay. Tapos pareho silang babae. Alam niyo yun? And they could come. I mean, we're not condemning kasi everyone is welcome. Actually, that is the ministry of the school, na kung saan kapag may mga katulad na ganito, pinapanalangin namin sila. And we are praying to God na they will be saved. Isa po sa mga estudyante natin, halimbawa si Justin, baka pumasok na si Justin. Si Justin, isa po siya. Dahil yung parents niya, hindi rin mananampalataya, but God used him. And eventually itong parents niya nakatanggap. Though hindi natin sila kasama ngayon. But still, when you have received the Lord Jesus Christ as your Savior, even once, in the times of trouble, the Lord is going to work on you eventually. Kaya wag po tayo mag-alala sa mga bagay na ganyan. Kapag hindi man sila nag-attend, na patanggap natin sila kay Jesus, these things, such things, ino-honor pa rin ng Panginoon. You see, people of the Lord, the world is not getting any better. Kung mapapansin nyo, lahat ng kinahihiya during the 90s, 80s, 70s, 80s, and 90s, ngayon, normal na. Diba? Hindi ko po nilalait o minamata. Ang sinasabi ko lang po dito kasi ito po yung kasagraduhan ng pagsasabi ng I do sa harap ng Panginoon. Hindi yung makikipag-apid ka lamang tapos pag nagkaanak kayo, maghihiwalay kayo. God is just leading me, bago tayo babalik dito sa ating pinag-uusapan. Alam niyo ho ba, ang kalalakihan, sila ang nagdadala ng seed so that when they have sex with a woman, it brings forth birth to a child. Alam niyo ho ba ang lalaki nakipag-apid sa isang babae, lahat ng history niya ay ipinapasa niya doon sa babae. Amen? Ganun po ang Kaya, hindi ho tayo basta-basta na makikipag-apid kahit kanino. Only after you say, I do. Sa harap ng Panginoon, after niyong ikasal. Kasi lahat ng mga bagay ng history ng lalaki, pinapasa niya doon. Vice versa to. Hindi lang po isang way. So, ibig sabihin, yung history ng babae mapupunta din sa'yo. Paano? Kapag ikaw ay nakipag-apid sa isang prostitute, di yung history ng prostitute, ang tawag mo dito, lahat ng nakiapid niya, pumasok sa'yo. Kahit na po ikaw ay Kristiyano, alam niyo po ang ginagawa ng kaaway. Kasi ikaw, bilang isang Kristiyano, hindi ka na pwedeng maposes ng demonyo. Alam niyo ho ba yun? Kasi si Jesus na ang nasa iyo. Ngunit kapag ikaw ay nakipagtalik sa isang prostitute, ano mangyayari sa inyo?
lahat ng espiritu na dala-dala ng prostitute papasok sa'yo. Pastor, kahit na Kristiyano ka, kung Kristiyano ka, hindi ka makikipag-ano sa prostitute. Di ba? Ito yan. Kaya we must be very careful upon these things. Do not make the norms of this world be your norma. Sikapin po natin. Pastor, paano? Nagkamali na ako. Ano po yung pwede kong gawin? You pray unto the Lord. Kasi hindi naman nagkamali ka, wala na, game over na. Kamali kayo. No. God is gracious. Nagkamali ka, ayusin mo yung buhay mo. Ibig ko sabihin, manalig ka sa Panginoon. Single mother ka, single father ka, tapos nasa iyong anak, mag-pray ka sa Panginoon that God will send you the right partner. Because God is true in His loving. Alam niyo po, kaya ko sinasabi ito, let's build up a family that fears the Lord. One thing that I appreciate na ginawa po ni Lola ko at ni Mama Dang, ni Pastor Jack, nung si lolo ko ay madaming chicks. Sa kada lugar may chicks yan. Kaya nagugulat kami minsan dito, "Uy, gamer ka? Gamer din ako. Hindi kita kilala. Saan ka nanggaling?" Hindi, totoo. This is real. I mean, nagkalat ng lahi yung lolo ko, for sure. Ang appreciate ko po dito sa parents ko, dito sa mga nagpalaki po sa amin, hindi nila pinakita sa amin na normal ito. Kasi ang ginagawa ng mga parents ngayon, yung family ni tatay, may iba ng family. Yung family ni nanay, may iba ng family. Tapos ang mangyayari, magre-reunion pa. Ano mangyayari niyan? Ito kasi, people of the Lord, protect your children from this mindset. Kasi makikita na, okay lang, okay lang. So paglaki nila, bakit si tatay? Bakit si nanay? May asawa siya, tapos may boyfriend. May asawa siya, tapos may girlfriend din. Alam niyo po, do not make these things norm. Your norms. Kaya sa ating po mga dalagat mga binata, ayusin niyo po yung buhay niyo. Okay? You pray unto the Lord that God will bless you with a God-fearing partner. Amen? Sa mga single mother, single father, you pray unto the Lord earnestly. Kung kailangan yung lumuhod sa Panginoon, Panginoon, padalahan mo naman ako, and God will bless you. Kasi earnestly kayo. But you see, the Lord is saying, seek first the kingdom and His righteousness. And all of these things will be added unto you. When you seek what God desires, then the Lord will bless you. And if you continue to seek what the world is looking for, what you will eat, what you will drink, anong lalagay natin roof sa ating ulo, etc., etc. Sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin itong mga to. Ito po yung gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, no? Live by the day. Thank God for what He has given you for the day. Ayusin niyo yung problema for the day. Hindi ko po sinasabing maging irresponsible tayo sa future. O sige, by the day, sabi ni Pastor, sige, gastusin natin lahat. Bukas na tayo mamamblema. Hindi ganon. Ang tawag doon, irresponsible yung ganong action. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Pero ang sinasabi po natin dito, huwag ka masyado mag-alala dun sa mga hinaharap na hindi naman pwede mangyari. Yung iba sa atin, nag-iipon para pang dahil nagpe-prepare ka ng pang-emergency, magkakaroon nga ng emergency. Okay? Hindi ko sinasabi na wag, kasi okay lang naman mag-ipon. But you see, God is actually teaching us to rely upon Him. Not to your wealth, not to your business, not to your work. Kaya kapag ikaw ay nasisante sa inyong trabaho, huwag ka mag-alala. God will give you another. Amen? Kapag nasira yung business mo, ibig sabihin, hindi para sa iyo yan, maghanap ka ng iba. Pastor, walang puhunan, manalangin ka.
Pastor, parang ang dali lang ah. Opo, ganun po talaga. Hindi parang madali. Mahirap talaga. Mahirap. Pero ang gusto ng Panginoon kasi aasa tayo sa Kanya. Hindi doon kung ano yung meron tayo. Amen po. That's why I'm telling you, do not flirt with the world. Ibig ko sabihin dito, huwag natin gawing normal sa atin ang normal ng mundo. Dahil sa paggawa natin ito, para na rin sinasabi natin sa Panginoon, Lord, kalaban tayo. Amen? So, this is what we need to do. We should love the Lord our God with all of our hearts, mind, and our strength. Wholeheartedly. Na kung saan yung salita lamang ng Panginoon ang ating i-apply sa ating buhay. Those who have chosen the world will have no hope for the future. Mawawalan kayo ng pag-asa. Imagine niyo na lang, whether be Kristiyano ka o hindi, alam niyo ho ba na ikaw pa rin ay tatahak ng kapighatian sa mundo. Pero kapag tayo po ay nasa loob ng presensya ng Panginoon, we are under the grace of the Lord Jesus Christ. He leads us into His righteousness and He comforts us. Amen? Tayo ay naiiyakap ng Panginoon. Pag tayo ay naiiyak, nahihirapan na, ang Panginoon ang ating sandigan. Amen po ba? Now, people of the Lord, we have a choice for our own. Matthew 6, verse 24. Basahin ho natin. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Si Mammon is the god of money, possession, fame, status, or whatever valued more than the Lord. You cannot serve God and then you will say, ipapractice mo pa rin yung mga norms ng mundo. Okay? For example, pagli-live-in. Mamumuhay sa, hindi naman kayo nagkasal pero nagsasama kayo. Normal na ngayon yan. Diba? I mean, sa mundo, okay? Hindi sa atin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi sa atin. Sige. Hindi mo sa atin. Ano ho? Normal sa mundo pero hindi sa atin, mga Kristiyano. Ano pa bang ibang example na kung saan yung panggagancho, lalo sa mga Pilipino, kapag alam niyo ba nakakahiya sa ibang bansa, kapag sinabing Pilipino, alam nilang mapanggancho tayo. Nakakahiya man, pero ito normal sa ibang parte ng mundo na, oh, Pilipino. Takot silang makipag-transact sa atin. Alam niyo ba yun? It's normal. Pero since natinanggap na natin si Jesus, ang culture ng Pilipino hindi na para sa atin. Ang kultura na ni Jesus ang para sa atin. Amen po ba? Okay? So, you cannot serve God and serve the world at the same time. So, you must choose. But, if you have chosen God, if you have chosen Jesus, then pick up your cross and follow Him. Buhatin natin ang ating cross at sundan natin ang Panginoon. Kasi ito yung gusto ng Panginoon. Gusto ko pong malaman ng bawat isa na itong mundong ito, hindi ito ginawa para tayo ay mag-relax, para tayo ay magpa-chill-chill lang. I mean, it's okay from time to time na mag-chill, pero all the time na mag-chill lang tayo, relax and everything. Na tayo ay para sumaya and everything. No, nagkakamali po tayo. Ikaw at ako nilagay ng Panginoon dito sa mundo para tayo ay masubok. Diba, sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Knew. Past tense. Kilala ka na ng Panginoon bago ka inilagay dito sa mundong ito. Meron ang isang ateista.
At atheist siya, talagang atheist. And one time, God reminded him of who he is. He had a dream. Tinatawag siya ng mga angels na general. Why are you calling me general? You are a general in the heavens. So, nung pagkagising nila, naging born again na siya. I mean, tinanggap niya. Kasi he knows his position. He was reminded of his position. Like for instance, yung nabanggit ko po sa inyo one time, na I saw a man praying into the throne of the Lord. Sinasabi niya na, Lord, bring me into this family. Bring me into this household. Bring me into this country. And God is showing me the country. God is showing me the family. For in them, sabi niya, I will grow more into you. For with them, for the trials and tribulations that I will face, I will grow in the likeness of the Lord Jesus Christ. Then when I look at the face of the person, oh, it's me. What's wrong with me? Bakit ko hiningi na mapunta sa loob ng Pilipinas at mapunta sa pamilya ng Ordillo? I mean, the Ordillos are crazy. Okay? Just so you know, these people are crazy. I mean, nakikita nyo lang kami dito as parang normal lang, but they're crazy. Okay? But every day, imagine niyo, pang-pito ako sa magkakapatid. Pero, you see, God has placed me here. Sinasabi ko nga minsan, sana ako na lang naging kuya para turuan ko na tama yung mga ate ko. Hindi naman lahat ng ate, ano ho. But you see, God has His purpose in this world. You and me, ang bawat isa sa atin, we have chosen our nationality. God knew you before you came here on earth. You have chosen your family. Because with your family, with the people that surround you right now, they will help you to grow in Christ's likeness. Amen? Kaya i-appreciate natin yan. Pastor, hindi mo kilala ang kapatid ko. Ayoko na rin kilalanin. Yan yung pinili mo, bahala ka dyan. Ibig sabihin, manalangin ka sa Panginoon na ikaw ay patatagin niya kasi yan ang pinili mo before you were even born into this place. Ibig sabihin, God knows you before you even come here. And you are here on earth to be tested. Para ikaw ay masubok na maging halintulad ng Panginoong Jesus. Amen? O, kamusta naman po yung growth natin? Is God changing you? Sino ang mas mabait? Ikaw ngayon o yung ikaw last year? Hindi lang yung sa kabaitan, kundi yung pagiging mapagpasensya. Yung pagtitiwala sa Panginoon na hindi ka umaasa sa mga ibang tao, kundi ang inaasahan mo lang ang Panginoon. Kamusta na po yung pananampalataya natin na ang inaasahan natin ang Diyos at hindi ang ibang tao? Kamusta na po yung level? Where are we at? Are we growing in Christ? O maasa pa rin tayo sa mga nagpro-provide sa family? Alam niyo po, sa kada isang family, merong isang taga-provide. Tama? Paano ba, Pastor? Meron isang taga-provide. No? Kung hindi yung tatay, yung panganay na anak. At pag minsan, naging confident na tayo sa sweldo nila, umaasa na tayo sa kanila. Don't! Stop that. Stop that mindset. Kasi hindi yun yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na kahit na mayroon kayo, ang inaasahan nyo siya. Amen? Ganito yan. Paano ba matanggal ang tawag mo dito, yung pag-asa sa inyong sinisweldo? Kasi yun yung inaasahan mo palagi. Ano? Huwag nyo na pong hintayin. Nakunin sa inyo ng Panginoon yan. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kasi natutunan ko ng hard way. When God has blessed me a business, eventually it's flourishing, no? Tapos yung pag-asa ko nandun na. Tapos biglang kinuha ni Lord, anong gagawin ko?
Sabi ng Panginoon sa akin, anak, umaasa ka na masyado dyan. You trust me, sabi ni Lord. Okay, Lord, I struggled for a couple of months. Talagang, I am praying, Lord, I'm sorry. I was repenting. Then when the Lord saw my heart fully repentant in all of these things, He reminded me of something that I have done before. Sabi niya, anak, ipagpatuloy mo ito. Tapos nung pinagpatuloy ko na yun, yung business ko before, wala na. At binigyan ako ng bago ni Lord ngayon. At habang kumikita ako dun sa business ko ngayon, sabi ko, Lord, sa'yo ito. Hindi ko aasahan nito, Lord. Mawala man to, Lord, okay lang. Kaya nyo ba sabihin yon sa trabaho ninyo? Lord, mawala man to, okay lang. Sige nga, subukan natin. Pag nawala ba yung trabaho ninyo, can you say, Lord, okay lang. Parang yung, Pastor, hindi yata. Parang yung mga maitsura ng iba, parang, ayan. Listen to this. Listen to me very carefully because I don't want you to learn the hard way. The hard way is really hard way, difficult. I-dedicate nyo na kung ano yung meron kayo. Asahan nyo ang Panginoon. At makinig po kayo mabuti, ibigay nyo ang nararapat sa Diyos. Alam niyo po, sobrang inaasahan ko si Lord. Sinasabi ko kay Lord na, Lord, sa'yo lahat. Sabi ni Lord, sige nga. Sabi ni Lord sa akin, o sige. Alam ko, sabi ni Lord, it's beyond your capacity, pero ikaw ang magpasweldo sa ganitong tao. Ha? Ha? Akala ko ba sa akin, sige Lord, beyond my capacity. Pero you know what? For the last couple of months, for some reason, parang hindi na ubos yung pera ko dito sa bangko. Dadagdagan. Wala naman pumapasok. Wala naman. I don't know. And God maintains it at that level. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ibig sabihin yung level nitong pera ko, ito lang yung pinagkakatiwala mo sa akin. And I felt the Lord nodding. And then, you see, when we trust the Lord wholeheartedly, without any hesitation, in everything, living by the day, trusting in Him, hindi tayo aasa sa ating sinusweldo, hindi tayo inaasa natin yung buhay natin sa mga sumisweldo sa bahay, sa trabaho nila, etc. But umaasa tayo sa kabutihan ng Panginoon. This is what the Lord wants us to do. That's why, people of God, pick up your cross. Follow Him. You are called to be tested. And we are here on earth to be tested so that we may be someday maging katulad natin si Jesus. At kapag naging katulad na natin si Jesus, pwede na tayo umuwi. Alam niyo po, mas maganda nang umuwi. You don't want to stay here in the time of tribulation. Sabi ko po sa inyo, kaya death is a gift. Pero don't commit suicide kasi pupunta kayo sa kabila. Okay? Ibig sabihin pong natural death. Kapag ikaw ay oras mo na, uuwi ka na talaga. Kaya hanggat hindi mo pa oras, bulletproof ka. Amen? Amen po ba? Lahat ng bulletproof, magsabi ng, hindi tayo problema. Ilang beses na pong nangyari sa akin habang ako ay nag-aaral sa Maynila. Hinold up sa ganito, bombing sa ganyan, etc. I'm still alive. Kung maalala niyo po, may bombing sa Ayala noon. Andun ako mismo, dun sa bombing site na yun. Andun ako. Everyone was bleeding around me and wow, we're fine. Sabi ko sa mga tol, boy tayo. Pero nagtakbo kami. Siyempre, bomba yun eh. Alam sa Ayala Station? You can, pwede niyong i-ano sa news yan, sa Google. Makikita niyo doon. Andun ako mismo, but I'm still alive because it's not yet my time. That is a gift na kung saan kapag orasan natin, ibig sabihin, you have fulfilled the Christ-likeness in you. Kaya kung papansinin nyo, ang bait-bait naman na tao na to, bakit kaya ang aga niya namatay?
Maybe. Na-fulfill niya na yung Christ-likeness niya. Okay, maiba tayo. Makinig po kayo sa lahat ng mga married people. Listen to this. Alam niyo ho ba ang marriage is hindi yan 50-50? Makinig Ito, baka ma-surprise kayo. Alam niyo ba ang marriage is not 50-50? Na kapag ginawa ng asawa mo, doon mo lang gagawin yung obligasyon mo. Hindi yon. Marriage is 100-100. Ibig ko sabihin dito, na kahit na hindi ginagawa ng asawa mo yung dapat niyang gawin, ikaw, bilang anak ng Diyos, dapat gawin mo yung 100% mo. Hindi mo kilala ang asawa ko, Pastor. Nakipag-api dyan kahit kanino. Paano ko siya mamahalin ulit? Okay, makinig kayo mabuti, no? Look at us and the Lord Jesus Christ. We are flirting with the world by watching pornography, by lying, at ano pa man yung mga kabulastugan na ginagawa natin. Sabi ng Panginoon, gamitin mo ang iyong bibig para magsabi ng mga magandang salita, hindi puro mura. Pero sometimes we get angry. And when we get angry, we say bad things. And the Lord is actually saying, you are flirting with the world. But in spite of all of this, the Lord loves you 100%. And He even died for all of us. Tama? And when I saw Mami, lola ko, kinukwento ni Mama palagi, na kapag si Daddy ko, na madaming chicks, uuwi sa bahay, pagluluto niya, bibigyan ng damit, bibigyan pa ng pera. Nakita niyo doon, 100% pa rin yung love. Marriage is 100%. And all the married people say, okay, mahalin po natin yung ating mga asawa, 100%. Pastor, hindi niya kasi ginagawa yung mag-usap po kayo. Sabi ni Pastor, 100%. Hindi sabi ni Pastor, sabi ni Jesus. Because isang example dyan is yung tayo and the Lord Jesus Christ. Remember that we are the bride of Christ. At magkakaroon tayo ng ceremony pagdating natin sa langit. You see, this is what the Lord wants us to do. We are here to be tested. And when you are tested in this life, God is asking us literally to carry our cross. Yung sarili nating kabighatian at sundan natin ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, cast your burden upon me. Ibigay natin yung ating kabigatan sa Panginoon. Tingnan nyo, He asks us to carry our cross. And when we carry our cross, dadaan tayo sa kapighatian. But God is saying to us, you cast your burden upon me. And you carry my burden. What is the burden of the Lord? Fulfill His will. Seek the laws. Meditate upon His word daily. Be inside the presence of God daily. Magdala tayo ng mga tao na kung saan hindi pa sila nakakilala kay Jesucristo. I-introduce natin si Jesus sa kanila. That is our purpose. That is the burden of the Lord Jesus Christ. And when you do the burden of God, He will give you what you desire. Kaya nga sabi ni Lord sa kanyang salita, seek first the kingdom, and seeking the kingdom is doing your ministry. Yung fivefold ministry nating pinag-usapan for the last couple of years. Fivefold ministry. Are you doing your part?
Or are you not? Huwag na ho tayo magtaka kung sakaling, Pastor, wala pa po ako doon. Hindi ko pa po nagagawin yung ministry ko, pero papunta na ako doon. At least you're working on it. Okay? At least you're working on it. Minsan nga nag-usap kami ni Brother Alvin. Nabanggit niya sa akin na, Pastor, pinupulsuan ko na yung panawagan ko. And natuwa ako in my spirit because I believe yung working out na yan, Brother Alvin, the Lord is doing something great in your family and He will bless you. Makikita mo yung blessing ng Panginoon because you are trying to pursue the kingdom. Just in case you don't know, Brother Alvin is called as a politician. Okay? He is trying to. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, like, kapag magpupunta ako sa kanila ni Sister Lorena, na, Pastor, mahirap kasi, bibisitahin ka dito araw-araw, etc., etc. Magulo talaga kapag ganun talaga. But you see, ang pangako ng Panginoon kay Brother Alvin, God will bless him so much so, na kung saan yung so much blessing, pwede niyang ipantulong. Amen? Darating yun. Amen po. Amen. Yan. Lagi kita nyo doon, we are trying to pursue the calling of God sa fivefold ministry at ginagawa natin ang paraan. Hindi yung naghihintay lang tayo, come what may. No, we do something about it. Kaya kapag hindi nyo po alam yung panawagan, makipag-prayer meeting po kayo. We will pray for you. Saturday po ng alas 5. This Saturday wala tayo dahil po nagbabansyang bagyo. Baka po mahirapan yung mga malalayong lugar. But you see, every Saturday po, we can pray for you if you don't know where you're called at. But if you already know your calling, pursue it. This is a way of seeking God's kingdom. Kasi kapag kinas mo yung burden mo kay Lord, ibibigay niya yung burden niya sa'yo, and then eventually, when you seek the kingdom, doing the will of the Father, then eventually, God will bless you. Doon po nagpo-flow yung blessing ng ating ang bawat isa po sa atin. Amen po ba? Now, if you have chosen the Lord Jesus Christ, pick up your cross and follow Him. And those who follow the Lord Jesus Christ must also prepare for His coming back. All of us must prepare for the Lord to return. Kaya nga po nakasulat, basahin po natin sa Matthew chapter 6 verse 31 hanggang 34. Ito po yung gusto ng Panginoon. Then how should we prepare in the end times? Okay? How should we prepare at the end times? Ito po yan, makinig po kayo. Number 1, separate yourself from the worries of life. Separate yourself from the worries of life. Imagine niyo po kung ano yung inaalala nyo ngayon. Yan. Hindi ko sinasabing maging irresponsible kayo dyan sa inaalala nyo, pero wag nyong wag nyong i-meditate yan sa puso ninyo. I mean, may problema, okay, pero wag nyong masyadong i-meditate. Alam niyo po yung pag may meditate ng problema, parang ganito. Naku, walang pang-tuition yung anak ko. Tutulog ka na. Ako, walang pang-tuition yung anak ko. Nakuha niyo meditation, pagmulat mo habang nagtututbrush ka, bigla ka napaluha, naku, walang pang-tuition ang anak ko. Nakuha niyo yung meditation? That is meditation. And the Lord says, separate yourself from that kind of attitude. But instead, before you sleep, you read the Bible. Ano yung sabi ng Biblia? The Lord will provide. Kaya bago ka matulog, thank you Lord, the Lord will provide. Tulog ka. Paggising mo, unang hinga, thank you Lord, the Lord will provide. Toothbrush mo, sabi mo sa harap ng salamin, the Lord will provide. That is the meditation that God wants us. So separate yourself from the worries of life. Matthew 6, verse 31. Therefore, do not worry and be anxious, perpetually uneasy and distracted, saying, what are we going to eat and what are we going to drink?
And what are we going to wear? For the pagans and the Gentiles eagerly seek all these things. But do not worry, for your heavenly Father knows that you need them. But first and foremost, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Seek what the Lord desires for you. Okay? So in order for you not to worry, seek the Lord. Amen? Para hindi tayo mag-alala. Naalala ko nung may problema si Mama Dang. Lagi niya sasabi sa amin na nung may problema ako, sabi niya sa kaaway, sige bibigyan mo ako ng problemang ganito. Ang ginawa ni Mama Dang, naglibot-libot siya dito. Up to the point na nakilala siya ng buong santol sa kanang amsik. Nag-start sila ng church, then boom! Nakita mo yan? Seek first the kingdom. And just so you know, before those times, we are hungry. Nahihirapan kami sa buhay. But little by little, when you continue to seek the will of God, eventually, God is going to provide for you. Did God provided for us? Sinasabi ng mga madaming tao, mayaman daw kami. Praise the Lord. Di lang nila alam. Mayaman ba kayo, Pastor? Amen! Gusto kong isigaw, Amen! Amen! Ganun ang pakiramdam ko. But you see, I still believe because the declaration of other people will come to pass. Kasi kung ano yung nakikita nila, ibig sabihin, umaalingasaw sa amin. Sa inyong magkakaibigan, kayo ba yung lagi nanlilibre? Sino yung mga lagi nanlilibre dyan? Ayan. Okay lang. Sige, sana gawin. Okay. Ako, pastor, ako lagi tinatawag pa nila akong manager. Ibig sabihin, umaalingasaw sa'yo yung yaman. Kahit na wala kang pera. Ikaw naman, kala mo madami ang pera. Magkano ka? Diba? You see, God blesses us if we walk in His path. If we know that inuuna natin yung righteousness, living right, in everything, in your thinking, in your actions, sa pananalita natin, sa mga gawa natin, sa mga practices natin sa buhay. Kapag lahat ng mga bagay na ito nakikita ng Panginoon that this man is righteous, God will bless you. Amen? Number 2. Okay? Listen to this. How should we prepare for the upcoming or for the coming back of the Lord Jesus Christ sa end times? Sabi ni Lord, do not desire the world. Do not desire the world. For Matthew 16, verse 26. For what will it profit a man if he gains the whole world, wealth, fame, and success, but forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Pansin nyo mabuti, Sa industry ngayon ng mundo, hindi ka pwedeng sumikat, hindi ka pwedeng yumaman ng sobra-sobra hanggat hindi mo ibebenta ang inyong kaluluwa sa demonyo. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo ho ba yun? Kaya nga walang Kristiyano dito na sobrang yaman. Though meron silang limitation pa rin. Compare sa mga sikat katulad ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ni Jeff Bezos, ni Warren Buffett. Itong mga mayayaman na to, just in case you don't know, okay? Just in case you don't know, they are permitted by the world to be rich, to serve their purpose to destroy people. Just in case you don't know, Kasi, unahin natin, alam niyo ho ba yung historical background not historical, but yung ancestors ni Bill Gates? Alam niyo ba yung kanino-ninunuan niya is mga Mason? Akala natin nerdy lang siya na parang walang alam sa mundo. No, he was permitted to be where he is right now.
Same thing with Jeff Bezos. Same thing with Elon Musk. Mga parte ng mga elite sa Amerika na kung saan sila lang yung mayaman. Sila ang nagkokontrol ng mundo. For short, hindi ka pwedeng maging katulad nila. Not unless ibenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Which is ginagawa ng ibang artista sa Hollywood. Katulad nila Beyonce, nila Jay-Z, at iba pang mga sila Will Smith. Lahat. Everyone. Everyone na gustong sumikat. They have to go through this. Pastor, paano nila binebenta yung kaluluwa nila? Meron silang ritual. Meron silang ritual na kung saan ibebenta nila. And when we say, actually, hindi mo na kailangan yung ritual na yun para ibenta yung kaluluwa mo. Once you love the world, or you give in to the world, yung normal ng mundo, ina-apply mo sa buhay mo. Simula na yun. Kaya kung normal sa'yo na manggancho, that is a start. That is an open door. Normal sa'yo magsinungaling na kahit hindi mo naman kailangan magsinungaling, be careful. That is an open door. Pastor, kasi minsan kailangan natin magsinungaling. No. be careful. That is an open door for the world to come into your life. Parang ano po yan? Parang, alam niyo yung mga naninigarilyo. Na sinasabi nila na, sarap kasi manigarilyo pagkatas kumain eh. Naging part na ng kanilang buhay na hindi na nila maalis. Ganun po ang demonyo. Kapag oras na ito ay pumasok sa inyo, parang tuko yan na nakakapit. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayo mag-open ng door na kahit na anong malilit na bagay. Kaya nga ito po, kaya hindi ko maintindihan yung ibang tao ngayon. Now that I understand fully the Word of God, I cannot understand some people who do not pray every day. How could you not pray every day if you will face everyday trials and tribulations? Kaya kailangan po natin manalangin pag kabangon ninyo, magpasalamat na kayo sa Panginoon. Lord, thank you that I'm still alive. Thank you, God, for you have blessed me. You are faithful indeed. Magpasalamat na tayo sa Panginoon. Di pa tapos. Pagkagising nyo yung ganun, huwag kayo magpapatugtog ng secular music. Because alam nyo po, lahat ng 2023, lahat ng music ngayon is directed for you to come out of the presence of God. Any music, any secular music. Mapa-K-pop, okay? Mahilig yung iba sa yung K-pop, K-drama, yung mga music niyan. Pastor, it's love and everything. No, listen to this. Listen to this. Merong certain hertz, yung Hz, yung vibration, o kaya paano ko ba i-explain yun? Na meron silang sinaset na yung 440 hertz na yon is to direct the human blood na para mag-jive into demonic worship. Alam niyo ba yon? Kaya nga, ngayon 2023, huwag kayo basta-basta makikinig ng secular music. Okay? Kasi harap-harapan na eh. It's going to redirect you out of the presence of God. So, after you pray, you listen to gospel music. Amen? Actually, ini-invade na rin nga ng kaaway yung gospel music ngayon. Alam niyo ba yon? Kaya mas gusto kong pinakikinggan yung mga luma eh. Dahil, Pastor, how are they invading the gospel music? Isang bagay, isang example is yung halimbawa, alam niyo mga churches ngayon na sinasabi nila na dapat kasi gawin nating makulay ang church, yung madaming lights and everything. Na parang may party sa church para pumunta rin sila sa church. No! The Lord is saying, there must be a separation between you and the world.
How can you bring, hindi, we must bring the world inside. No. The church is for the church. Pastor, how can we bring the people from the outside? Pray for them. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, umpisa natin sa kamag-anak, huwag sa kaibigan. Pag-pray niyo yung kamag-anak nyo, kapag talagang ayaw nilang makinig, doon pa lang kayo lumabas. You pray hard. You kneel to the Lord. Na to the point na kapag in-invite nyo sila at nairita na sila sa inyo, ayoko nga sumama sa iyo sa church ninyo kasi para kayong mga baliw, sasabihin sa iyo. That's it. Ano nyo pwedeng gawin? Pagpagan nyo yung kamay nyo, pagpagan nyo yung dumi sa paa ninyo, sabi ni Lord, at pumunta na kayo sa iba. Pero kapag medyo may conviction pa sila, o sige na nga, dahil makulit ka, sasama na kami sa inyo. Ay, mga ganyan. Okay na yun. Tapos pumunta lang sila one time, tapos umuwi sila, then the next Sunday, hindi sila sumama sa inyo. Taas kamay na kayo. Wala na kayong obligasyon doon. Na kapag dating ng judgment time, hindi nila pwedeng sabihin na, hindi mo kasi ako sinabihan. Nagating ka one time, hindi ka nakinig, natulog ka. Alam niyo yun? Nag-gets po natin? So, this is what we need to do, people of the Lord. Do not desire the world. Huwag niyong hanapin yung mga bagay na wala kayo. Ulitin ko ha. Huwag niyong hanapin yung mga bagay na wala kayo. Pero, magpasalamat kayo sa Diyos kung ano yung meron kayo. Amen? Huwag niyong kainggitan yung ibang tao. Pastor, mas maganda ka sa kanya eh. Yung sa kanya, mas latest. Meron siyang iPhone 16. Hindi, 15 pa lang, di ba yung latest? Ako naka-iPhone 3 lang. Gumagana pa ba yan? iPhone 3 lang. Alam niyo po, makinig kayo mabuti. Hanggat di ka marunong magpasalamat dyan sa maliit na bagay na yan, hindi ka bibigyan ng Panginoon na mas malaki. Alam niyo ba na the moment that I thank the Lord in every single thing that God gives me, and then eventually the Lord gives me a lot of material things that I don't need. I'm saying this to you kasi na-experience ko po. Whenever God blesses me with something, hindi ko iniingatan ko yan. Halimbawa, maliit na gadget, iniingatan ko yan. Lord, maraming salamat because I know this is just material but it comes from you. Thank you, Lord. At minsan kapag nagbubukas ako ng mga box na bago, I thank the Lord wholeheartedly. Then one time the Lord spoke to me while I was opening the box. Child, sabi niya sa akin, it's just a material thing. Yes, Lord, sabi ko, galing sa inyo. Sabi ko, Lord, I am still grateful. Then sabi ng Panginoon sa akin, natutuwa ako tuwing nakikita ko yung smile mo whenever you open, then I will give you more. Then eventually, hindi na ako bumibili, binibigay na lang. Ngayon na, binibigay na lang, mga bagay-bagay, hindi ko naman kailangan. Pastor, pwede mo ba kaming bigyan? Mag-pray muna kayo. Baka ibigay ko sa inyo, sabi ni Lord, hindi ko dapat bigay sa inyo. Alam niyo yun? I do not just give. Alam niyo, sabi ko sa Panginoon, Lord, this will stay in my shelf until you tell me to give it to somebody else. Kaya kapag binigyan ko kayo, sinabi ni Lord na ibigay ko sa inyo yun. Okay? Alam ko, may mga nabinigyan na ako dyan. Sinabi kasi ni Lord, no? Hindi dahil nagyayabang lang ako, madami ako nito. No. It's because God told me to. That's how you take care of God's wealth. That's how you take care of what God has given you. That's why, people of God, do not desire this world. Because everything in this world will come to pass. Masisira yan, mananakaw, etc. Isa pang bagay, before we move further, malapit na po tayo. Huwag po nating asahan yung pera natin sa bangko. Sino may bangko dyan? Sino may bangko? Sige nga, taas na. May bangko kami, Pastor. May laman yan. Pastor, maintaining.
Maintaining balance. Praise the Lord, may maintaining ka. Okay, makinig ka. Huwag niyo masyadong iasa yung pera dun sa mga, alam niyo po mas mainam ngayon. Maglagay kayo ng vault sa bahay niyo. Pastor, hindi safe sa bahay namin. Hindi rin safe sa bangko. Napagtanto ko, nakailang bangko na ako eh. 1, 2, 4. Yung isa, naghihingalo. Pero yung isa lang yung pinagkakatiwalaan ko, yung PS Bank, no? Lord, protect mo po yung PS Bank. Okay, I was praying. No? Because, alam niyo po, ang pangit sa mga bangko sa Pilipinas, isang buwan ka lang walang transaction, isasara nila. Pastor, kahit may laman, sasabihin nila, walang transaction. Wala na, paso na lahat yung pera mo. Ganun. Scam ang bangko sa Pilipinas. Kaya mas maganda magbangko sa ibang bansa eh. Kasi sa ibang bansa, kahit na hindi mo galawin, kahit na yung, sa apo mo na yung magmamana ng bangko, mabubuksan niya pa. Ewan ko ba, what's wrong with this system sa Philippines? That is why you pray to the Lord. But at the same time, mag-worry ka ngayon, Pastor, hindi ko pwedeng ilagay sa bahay kasi delikado. Saan natin lalagay? Kasi baka pasukin tayo na magnanakaw. That is why the Lord is telling us, trust Him. Live by the day. Kaya nga mas masaya yung mga tao ngayon na walang tinatagong pera kasi wala silang inaalala. Tama? At ba yung mga walang pera? Oh, Pastor, wala kami inaalala. Di ba? Wala tayong inaalala ba, you see? God wants us to trust Him. That's why nung nag-accumulate na yung pera ko sa bank, sabi ni Lord sa akin, anak, wag mong intindihin ito. Sabi niya, wag mong problemahin ito. Well, you see, you enjoy what you have. Use it, sabi ni Lord sa akin. Lord, anong gagawin ko? Lalabas ko na lahat, sabi ko kay Lord. But the Lord was asking me to designate it to something else, invest it to something else. Release it. Okay, Lord. Let's go. Sabi ko kay Lord. You do the same. Hindi ko sinasabing igastos nyo sa mga walang kwentang bagay. Bili kayo ng mga luxury. Just so you know, people of God. Just so you know, luxury, the word luxury, Louis Vuitton, Gucci, o ano pa man yung mga mamahaling bagay, is stop buying these things. Alam niyo kung bakit? Kasi these are made to make the poor people poor. Sasabihin ko po sa inyo, hindi ako bumibili. I am not the type of guy na bibili ng dahil, anong tawag mo dito? Dahil branded. Yung mga branded na yan, scam yan. Ibig sabihin, they're making you poor. Punta kayo dun sa ukay-ukay. Diba? Okay. Mga nag-okay dyan. Magsabi ng, dami, tagbi 20 lang. O, diba? Ang pormo mo lang, 20 lang. 20 lang yan, Pastor. Wag na kayong bibili. Kapag may nagbigay sa inyo, praise the Lord. Diba? Pero, wag niyong nanaisin yan, yung mga, don't. Because this is a mindset of the world. Actually, meron nagsabing mga manufacturer nito. Actually, ginawa yung mga brand na ito to make the poor people poor. To scam money from poor people. Imagine niyo yan, no? Anyway, kaya nga sabi ni Lord, do not desire the world. Desire for Him. Okay? Last part. The Lord says, wait upon the Lord daily. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait for the Lord, who expect and look for hope in Him, will gain a new strength and renew their power. And they will lift up their wings and rise up to close to God like eagles rising toward the sun. And they will run and not become weary, and they will walk
and not grow tired. The Lord says, if you wait upon the Lord, you will renew your strength like an eagle. Let me explain now. Alam niyo ho ba ang isang eagle can live up to 70 to 80 years? Alam niyo ho ba yun? Para ring tao, di ba? Isang eagle. But, pagdating niya ng 40 years, yung kanyang beak, magiging parang ganun na, masyado ng curve, hindi na matalim. At pati yung kanyang mga claws, parang malambot na, hindi na pwedeng panghuli. May dalawang choice ang eagle. Pwede siyang mag-stay sa nest niya at mamatay. Pangalawang choice, lilipad siya sa pinakamataas na bundok kung saan yung malapit sa sun, nakatitig sa sun. At mag-i-stay siya doon. Ang tawag doon yung nag-molting siya. Kasi yung panahon na yon, yung beak ng eagle curved na, malambot na, pati yung mga claws niya. Tapos yung mga wings niya masyado nang mabigat. After 40 years. Ang choice niya is mamatay o start mag-molting process. Yung molting process matagal yon, 6 months. Yung molting process na kung saan yung eagle mag-stay siya sa pinakamataas na mountain, nakatutok sa sun, and then yung beak niya, hihintayin niya yung beak niya na malaglag. At tumubo yung bago. Imagine niyo to 6 months. At kapag tumubo yung bago, gagamitin niya yung bagong beak niya para tapyasin yung mga luma niyang koko. Tatanggalin, isa-isa. Sakit nun, di ba? Imagine niyo, no? Tanggalin yung koko niyo. At hindi lang yon. Kapag tumubo na yung bago niyang mga claws, gagamitin yan para pangtanggal din sa mga pakpak niyang mabigat. Molting process. At hintayin niya yung tumubo. Pastor, anong kakainin niya nun habang siya'y naghihintay? Wala. Wala siyang kakainin. Hindi ba siya mamamatay nun, Pastor? 6 months? Yun yung pagtitiis. That's why the Lord is saying, when you wait upon the Lord, wait for Him like an eagle. When the eagle finishes the molting process, he will be as strong as a young eagle again and will live for another 20 to 30 years. Nakita niyo po yun? The Lord is telling us to wait like an eagle. Be patient like an eagle in His molting process. Maging matyaga tayo. Bagamat yung gamit natin yung gamit dati natin na claw, na sa palagay natin gumagana ngayon, hindi na pwede. Let's start with the molting process because the Lord wants us to wait for Him. When God says we must prepare for His return, we must wait for the Lord daily. Maghintay tayo sa Panginoon because God wants us to renew our strength with Him. And only through the Lord God, we will be able to do this. Not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. It is the Lord's strength in us. I can do all things through Christ who strengthens me. And that's what we need to do, people of God. We wait for the Lord. Maghintay tayo sa Lord. Tuwing kailan? Sabihin natin, sa katabi natin, araw-araw po. Araw-araw. Araw-araw tayong maghihintay sa Panginoon. Let's wait for His blessing. Let's wait for His glory. Let's wait for His presence. At manatili lang tayo doon sa Kanyang kalooban sa lahat ng action natin. Okay? Gawin natin yung prayer ni David. Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. Let's
take this opportunity. The only way we could come out of the worries in life is to trust in the Lord. Wait for Him. Manatili tayo sa loob ng presensya ng Panginoon. Naghihintay ka ng provision. Anong gagawin natin? Wait for the Lord. Naghihintay ka ng healing. Anong gagawin natin? Wait for God. Naghihintay tayo ng kalooban ng Panginoon na mapangyari sa ating mga kapamilya, na mapalapit sila sa Panginoon. Wait for the Lord. Seek Him earnestly. Go on your knees and pray, Lord, answer my prayer. Earnestly ask the Lord, Lord, how will I do this? Turuan mo po ako, Panginoon. And I believe that the Holy Spirit will come upon you and will teach you all things, because ito yung nakasulat sa Kanyang salita. God will teach you all things. Amen. Today, let's just give our hearts to the Lord. Let's all bow down and pray. Father, marami pong salamat sa inyong salita. Hayaan niyo po ang inyong kalooban ang mapangyari sa bawat isa po sa amin. I pray and we pray, O God, all together, Lord, in Christ Jesus. Lord, na may you bless us all. Let your glory be revealed upon us, O Lord God. Let your ways be established in our lives, O Lord. That as we continue to walk, Lord God, in your ways and righteousness, Lord, lead us into your path, O Lord God, that we may, Lord, please the Father, Lord. Ito lang po yung gusto namin, Panginoon. Pero Ama, sa aming mga tinatahak na problema, Panginoon, patuloy po namin ito binibigay sa inyo, Lord. Ikaw po ang gumawa ng solusyon dahil ikaw po ang aming Ama. Ikaw po ang tutulong sa amin. Kaya, Lord, we leave everything in your hands. Today, O God, we just want to thank you, Lord, for your blessing, for everything that you have taught us, Lord. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.